Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng pinsan ko. Naitago na lamang natin sa pangalang Jade. Nagmula pa po kami sa Bicol pero hindi ko na sasabihin kung saan ito. Siguro ay nasa grade 1 o grade 2 ako noon at ang pinsan ko ay mas matanda lang sa akin ng 1 taon. Nagsimula ito nung gumagawa ang tito ko na tatay ni Jade ng isang fish pond. Napapalibutan ng mga puno ng pili ang napiling pwestuhan ng fish pond na ito. Nagsimulang magbungkal ang tito ko para sa gagawing yon. Ilang araw makalipas ay natapos na ito pero hindi pa nilagyan ng tubig. Malapit din ang sasapang fish pond na ginawa. Pagkatapos nito ay dito na nagsimulang magkaroon ng kakaibang karanasan si Jade. Nagkaroon siya ng maraming pasa sa katawan. Malalaki at maliliit. Ang pinakamalaking pasa niya ay kasing laki ng 3 pinagsama-samang 20 pesos na bagong coin. At ang pinakamaliit, pareho ng 5 piso. Nabahala noon si tita at tito at hindi sila nagdalawang isip na kumuha ng albularyo para ipagamot ang pinsan ko. Hindi sila kumonsulta sa doktor. May pera naman sina tito pero biglaan kasing nangyari kay Jade kung kaya't albularyo agad ang naisip nilang gumamot sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay may nahanap ng albularyo sina tito. Pagkarating pa lamang nito sa kanilang bahay ay agad na nagwika ang manggagamot na bilisan na umano ang kilos dahil nauunahan na sila ng elementong may gawa sa mga pasa ng pinsan ko. Inutusan nito na iharap sa kanya ang pinsan ko at ilang sandali lang. Nagwala noon si Jade na parang wala itong kontrol sa sariling katawan. Ang albularyo naman ay may inilabas na alak na fundador at isang stick ng sigarilyo at nakapikit na inurasyon na ng mga yon. Maraming tao doon sa bahay nila Sir Seth. Mga nakikichismis. Nanonood sa paggamot sa pinsan ko. Pagkatapos ng orasyon sa alak at sigarilyo, hinawakan ng albularyo ang kamay ni Jade at inutusan nito sina tito at tita na hawakan ang katawan. Nang mahawakan ay ipinainom ng magagamot ang alak na may orasyon. 5 taga yon. Tigpupuno sa baso na kasing laki ng cup noodles. Pagkatapos ay ibinigay nito sa pinsan ko ang sigarilyo. Medyo napalayo ang mga nanonood sa paggamot dahil tiningnan ng pinsan ko ang manggagamot bago tinanggap ang sigarilyo na binigay nito. Sabay ngiti na para bang may masamang balak nun. Dito ay sumigaw ang manggagamot at sinabing, "Bakit nasa katawan ka niya?" Kinakausap niya pala ang nasa loob ng katawan ng pinsan ko. Mas lalong lumayo ang mga tao nang magsalita ang pinsan ko sa tinig na hindi naman sa kanya. "Sa 18 kaarawan ng batang ito, mapapasakin siya kapalit sa sugatan kong anak." Natakot ako nun. Yumakap ako kay mama, nasa tabi ko lang. Maya-maya nang hina ang pinsan ko. Agad na nagwika ang albularyo at sabi niya ay kumuha daw kami ng pang-alay. Kahit isang manok, alisan umano ng buhay at ipadala ito sa fish pond na ginawa. Nang makakuha ng tito ko ng manok na iaalay ay pupunta na sana siya sa ginawa niyang fish pond nang pigilan siya ng magagamot at nagsabing, "Hindi pwede nakasama sa bahay ni Jade ang magdadala ng alay doon. Isa sa mga kamag-anak na hindi kasama sa bahay." Doon nagtinginan sina tito at ang kanyang mga kapatid. 5 babae at si mama ang bunso sa kanila. Si mama bilang praning na dahil natatakot na baka may mangyaring masama sa pinsan ko kung hindi agad kumilos. Nag-volunteer na itong pupunta. Pero dahil medyo protective si tito kay mama ay hindi ito pinayagan at sinabi ni tito na ang pangatlong kapatid na lamang niya ang pumunta at mag-alay. Natatakot man ay wala na ring nagawa si tita kundi ang sumunod. Dahil nga sa sinabi ng manggagamot na baka maunahan sila ng mga elemento. Bago umalis ang tita ko ay may sinabi ang albularyo sa kanya. "Ilagay mo ang manok na iyan sa gilid ng ginawang fish pond at agad kang umalis. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari.
Diretso lang dapat ang lakad mo pabalik dito. Doon ay umalis si tita. Medyo malapit lang naman ang pupuntahan niya. Lumipas ang ilang minuto ay hingal na nakabalik ang tita ko. At bago pa man ito nakapagsalita, inunahan na siya ng albularyo. Sabi ko sa iyo, huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Pinainom ng tubig ang tita ko para mapawi ang pagod at takot at pagkatapos ay saka ito nagkwento. Nang mailagay daw niya ang alay ay tumalikod din naman agad siya pero nakakailang hakbang pa lamang siya ay may nararamdaman siya na kung ano. Pinilit niya na huwag lumingon pero natakot daw siya at talagang tumingin sa likod nun. Doon siya nagsimulang tumakbo pabalik sa bahay. Dahil may nakita daw siyang isang nilalang na parang nakatayo sa pwesto ng inalayan ng manok. Biglang tumayo ang pinsan ko nun. At isang hindi ka panipaniwala ang nangyari. Nawala ang mga pasa ni Jade. Nakapagtataka din na hindi lasing si Jade gayong pinainom ito ng napakaraming alak na mabilis makalasing. Ayon sa manggagamot, doon umano sa binungkalan ng tito ko na gagawing fish pond. May nuno sa punso umano nakatira. Nagambala nito ang kaharian ng mga elementong ito at napuruhan umano ng tito ko ang anak ng pamilya niya. Pamilya ng naninirahang elemento doon. Kung kaya't ang pinsan kong si Jade ang nagkaroon ng mga pasa. Kapareho sa nangyari sa anak ng haring naninirahan sa lugar na yon. Sabi ng albularyo ay tinanggap umano ng elemento ang alay kaya makakahinga na sina tito ng maayos at hindi na dapat mag-alala sa nasabing kukunin daw si Jade sa ika-18 taong gulang na kaarawan nito. Pagkatapos nun ay nag-ayos na ng mga gamit ang albularyo at ang mga tao naman ay nagsiuwian na. Nasa liblib na lugar ang bahay ng pinsan ko at nag-iisang bahay lang din sila dahil sa kanilang upain yon at sobrang laking lupay nito. Nagpaalam ang manggagamot. Nagpasalamat sina tito pati na rin ang iba pa naming kamag-anak sa pagligtas sa pinsan ko. Ang aral dito, marahil ay maging maingat tayo sa mga lugar na paglalagyan natin ng kung ano. Hindi natin alam na baka may mga nilalang na hindi natin nakikita at nagagambala natin sila. Marahil ay sarili nating lupain ang pagtatayuan pero merong mga nauna nung nagtayo ng kanilang kaharian na posibleng hindi natin nakikita. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yuna, taga Basilan. Nangyari itong karanasan ko nang bumisita kami ng aking pamilya sa aming kamag-anak sa Zamboanga. December 2024. Naranasan ko ito sa bahay ng aking tito na kapatid ni Papa. December 17 po nun. Wala kaming klase. Bakasyon namin kaya naisipan ng aking Papa na bumisita sa kanyang kamag-anak sa Zamboanga. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng mga kamag-anak ko sa kwentong ito para na din po sa privacy nila. Alas 5:30 pa lamang ng umaga ay umalis na kami sa bahay dahil medyo malayo kami sa Pantalan. Kailangan pa naming magbarko papuntang Zamboanga nun. Fast forward, nakarating na kami sa Pantalan at bumili na ng tiket. Pagkarating namin sa Pantalan ng Zamboanga, sinalubong kami ng tito ko at ng isa kong pinsan na babae. Pagkatapos ay nag-jeep na kami papunta sa bahay nila. Pagkarating namin sa bahay nila ay nagmerienda na kami tapos nagpahinga din dahil pagod din kami sa biyahe noon. Pagkatapos kong magpahinga ay lumabas po ako ng bahay para tingnan yung nasa labas tapos iniangat ko yung tingin ko sa itaas noon. Nakita ko yung second floor ng bahay ng tito ko. Yung second floor po na ito ay parang bodega na lang. Luma na din yung mga bintana tapos gawa lang din siya sa kahoy. Yung first floor pa bagong-bago. Simentado yung dingding tapos tiles po yung sahig ng bahay nila. Nang ialis ko na sana yung tingin ko sa second floor ng bahay nila ay may naaninag ako sa lumang pink na kortina sa bintana. May anino na nakatayo pero inisip ko na lamang na nung mga panahon na ito
Siguro gamit lang nila yon na hindi na nagamit at pinatayo lang nila kaya binaliwala ko na lamang ito. Kinagabihan, nagkikwentuhan kami ng aming kamag-anak habang kumakain sa sahig. Marami kami. Hindi kami magkasya sa lamesa. Gawa ng medyo maliit din naman ang lamesa nila. Sa sahig kami kumain at habang nagkikwentuhan, nakarinig kami ng kalabog sa may second floor. Ang sabi lamang ni Tito na daga lang daw yun kasi hindi na rin nila napupuntahan yun. Baka pinamamahayan na umano ng mga daga. 2 beses naming narinig na may kalabog pero ipinagsawalang bahala na lamang namin ito. Gawa ng sinabi din naman ni Tito na daga yun. Pagkatapos namin kumain ay nanood lang muna kami saglit ng TV. Nauna na akong natulog kasi sobrang pagod ako noon. Fast forward habang nasa kalagitnaan ako ng tulog. May napanaginipan akong aparador. Yung aparador na yun ay may gumagalaw sa loob niya pero sobrang dilim ng paligid. Yung ilaw ay tumatama lamang po sa aparador na yon. Nang papalapit na ako sa aparador para buksan yon, biglang tumigil yung paggalaw nito tapos napansin ko na may tumutulong tubig sa itaas. Pagtingala ko, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Meron akong nakitang lalaki sa ibabaw ng aparador. Nakaupo. Kulay asul ang itsura niya. May matutulis na ngipin at yung ngiti niya ay sobrang lapad na halos umabot na sa tenga niya. Yung mata niya ay butas lang ang nakikita ko. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ako makagalaw. Pinipilit kong pumikit pero hindi ko magawa. Walang ano-ano ay gumalaw ang lalaking yon at biglang tumalon. Doon na ako nagising at pinagpapawisan na hingal ako noon. Pagkakita ko sa paligid ng kwarto ay maliwanag na. Nung tiningnan ko yung oras sa cellphone ko, 8:00 ng umaga. Dali-dali na akong bumaba. Hindi ko sinabi sa kanila kung anong napanaginipan ko. Nakita ko na nag-aalmusal na sina Tito at mga pinsan ko. Tinawag nila ako para makapag-almusal na rin ako. Sinabi nila na tapos nang mag-almusal sila Papa at nasa palengke sila para bumili ng uulamin namin sa tanghali. Habang nag-aalmusal ako ay natanong ko sa kanila kung may aparador ba sila sa second floor. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at natanong ko yon. Sumagot naman yung mama ng pinsan ko na meron pero wala naman umanong laman yon. Pagtapos ko mag-almusal naligo na ako at dumating na din sila Papa noon. Kinagabihan nung pagtapos naming mag-dinner, tinanong ko si Tito kung pwede bang buksan yung second floor. Bali, ganito po yun. Yung hagdan papunta sa second floor ng bahay nila. Yung sala at kusina po nila magkakonekta lang po yun. Sa kanang bahagi po ng kusina, may hallway. Sa kanan naman ng hallway, andun yung 3 kwarto nila. Sa may kaliwa naman ng hallway kung saan yung kusina, naroroon yung banyo. Tapos yung dulo ng hallway ay may pintuan tapos pag binuksan yung pintuan na yon, sa kaliwa ay naroroon yung hagdan papuntang second floor. Pumayag naman si Tito. Gawa nang baka may makita daw kami na pwede naming gamitin o pwede naming mauwi nun. Mag-isa akong pumunta doon kasi may ilaw pa rin naman daw sa second floor. Busy sila sa panonood ng TV. Nagchichismisan sila mama at yung tita ko na asawa ni Tito. Pagkarating ng itaas ay binuksan ko yung ilaw. Gawa ng sobrang dilim. May dala din akong cellphone. Nang binuksan ko na yung ilaw, unang bumungad sa akin na yung aparador malapit sa bintana. Yun ang aparador na nakita ko sa panaginip ko. Habang tinitingnan ko yon ay may nararamdaman ako na parang may nakatingin sa akin. Sobrang lamig din ng hangin na bumabalot sa paligid ng second floor na yon. Nang titingnan ko pa sana yung ibang mga kasangkapan, bigla akong napatigil gawa na yung aparador na nakatayo ay biglang gumalaw mag-isa.
Akala ko nga lindol pero nakita ko naman ang ibang kasama ng aparador na yon. Hindi naman gumagalaw. Doon ako kinabahan gawa ng baka totoo yung napanaginipan ko. Nang papalapit na ako ay biglang tumigil yung paggalaw nun. Tapos maya-paya may narinig akong umiiyak sa loob nun. Boses lalaki ang naririnig ko. Kahit kinakabahan ay pinilit kong tapangan ang sarili at dahan-dahan ko itong nilapitan. Binuksan. Pagkabukas ko ay natumba ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko dun yung lalaki sa panaginip ko. Tumigil yung lalaki sa pag-iyak at unti-unting gumapang papalapit sa akin. Sobrang payat nito. Nakasandong puti at may ibinubulong ito na salitang, "Tulong, tulong, tulong." Doon na ako natauhan at sumigaw ako ng pagkalakas-lakas nun. At ang huli ko na lang naalala ay mukha ng lalaki na yun na nakatingin sa akin bago ako nawalan ng malay. Paggising ko ay nasa kama na ako at nasa tabi ko yung mama ko, umiiyak. Yung papa ko ay nakikipag-usap kay tito. Tinanong ko sila kung anong nangyari at narinig daw nila akong sumigaw nun. Tumakbo sila papuntang second floor. Nang nakita nila ako ay nakandusay na lamang daw ako sa sahig tapos, ayun, doon ko na ikinuwento yung nangyari, yung tungkol sa lalaking nakita ko sa aparador. Doon na din nila kinuwento yung nangyari bago nila bilhin yung bahay na yon. Meron naman ng trahedya na nangyari dito. May isang batang lalaki umano na minumolestya ng kanyang stepfather. Yung nanay ng bata ay nasa abroad nagtatrabaho. At sa tuwing nagpapadala daw ito ng pera para sa kanyang anak ay kinukuha lamang ng stepfather niya para gamitin sa alak at babae. Nung hindi binigay ng stepfather yung pera para sa bata na yon, tumatawag at nagsusumbong umano yung bata sa nanay niya. Nung nalaman daw ito ng stepfather niya, lalong uminit yung dugo niya. At isang gabi habang kumakain yung bata, pinaghahampas daw niya ito ng sinturon. Hindi pa siya nakontento at iniuntog pa daw niya ang ulo ng bata sa pader. Sa pangatlong untog ng bata ay napalakas ito at doon humandusay ito sa sahig. Tumagas ang dugo sa ulo niya. Pagkatapos daw gawin ito ng stepfather ay tinago niya ang katawan ng bata sa aparador para walang makakita. Pagkatapos ng 2 buwan ay umuwi yung nanay ng bata sa Pilipinas. Nung punta ng bahay ay hindi na niya nakita yung anak niya. Ang nakita niya lang yung kinakasama niyang tinanong niya kung saan yung bata. Gawa ng hindi na daw niya ito matawagan. Ang sabi ng kinakasama niya ay naglayas ito. Hinahanap daw niya ito pero yun nga, hindi niya na sinabi para hindi daw mag-alala yung nanay ng bata. Nung ganun yung sinabi ng stepfather ng bata sa nanay, pinaniwalaan daw ito ng kanyang ina. Ilang araw lamang umano ang pananatili nila sa bahay na yon. Ibinenta na rin daw nila yon. Nung ilipat na umano ng nanay yung mga gamit sa bagong tinutuluyan, ay pumunta muna siya sa second floor para tingnan kung meron pa bang pwedeng gamitin doon na kung ano makita niya. At nang buksan niya yung aparador, tumambad sa kanya ang katawan ng bata. Doon niya napagtanto na anak niya yon dahil sa suot-suot nitong damit. Nang nalaman ito ng ina ay agad siyang nagtimbre sa pulis at pinahuli yung kinakasama niya na noon ay nasa bagong bahay nila. Wala naman ng ibang maisip na tao ang pwedeng gumawa sa anak niya ng ganun kundi yung kinakasama niya lang. Doon namin ang kinakasama niya ang krimen na ginawa. At simula noon ay hindi na umano nagalaw yung second floor na ito. Simula nung umalis yung dating may-ari ng bahay. Yun na yung nung binili daw nila yun. Wala naman daw nagpaparamdam sa kanila kaya hindi nila maisip na may mangyaring ganun sa akin. Pagkatapos ng pangyaring ito ay tinapos ng namin ang Pasko at sa basilan na namin sinelebrate ang bagong taon. Hanggang sa nabalitaan na lamang namin na ibinenta na ni Tio ang bahay na ito.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Asi. 21 taong gulang. Nangyari ang karanasan ko na ito nung first year college po ako. Gabi doon nung nangyari ang karanasan kong yon. Bale, nagdo-dorm lamang po ako at dalawa kaming nasa isang kwarto. Itong kasama ko ay sobrang close ko dahil na rin sa magkapit bahay kami. Sa kung taga saan talaga kami nun. Itong room po namin ang may kalakihan pa, rectangle siya at may dalawang double deck. Pang-apatan po dapat siya pero binayaran na rin po namin para kaming dalawa na lamang ang mag-ukupa ng kwartong ito kasi hindi kami sanay na may kasamang iba. Sa isang double deck po siya habang ako naman ay sa isa din. Bali yung posisyon namin ay magkaharap ang tinutulugan. Sa may uluhan namin ay bintana na. Sa paanan ko naman ay study table ko at yung pintuan. Sa paanan naman ng kasama ko ay study table niya rin. Nung gabing yun ay nag-aaral siya sa study table niya. Habang ako naman ay nasa higaan ko, nakaharap sa bintana habang nagtutupi ng aking mga nilabhan at nakikinig sa inyo. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako nun. Pero alam mo yung tulog ka pero nakikita mo yung paligid mo. Akala ko ngayon nasisiraan na ako pero nabigla ako ng nasa isang bus na ako nun. Nasa likod ako ng driver seat. Ramdam kong may mga kasabayan ako pero hindi ako makalingon-lingon sa likuran. At pansin ko rin na walang nagmamaneho. Sobrang dilim ng tinatahak naming daan. Ni hindi ko alam kung ano ang nangyari dahil pati ako naguguluhan nun. Naisip ko pa baka may mga araw akong nakaligtaan eh. Biglang nanindig ang mga balahibo ko nang may mapansin akong naglalakad papalapit sa akin. Sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin nagagalaw ang ulo ko kung kaya't ang mata ko na lamang ang ginagalaw-galaw ko noon. Biglang huminto ang kung sino mang nasa likuran ko. Napatingin ako sa salamin sa taas at nakitang may matangkad na lalaki na purong itim ang katawan. May mapupulang mata. May mga maliliit na sungay at nakangisi din itong nakatingin sa akin sa salamin. Bigla ko nitong hinawakan sa bewang pababa sa paa. Habang nakatitig pa rin sa akin sa salamin nun. Unti-unti niya rin hinawakan ang leeg ko at inilapit ang kanyang muka. Habang inaamoy-amoy ang leeg ko at dinilaan ito at ibinalik ang tingin sa akin sa salamin. Habang malapad na nakangisi. Alam niyo yung pakiramdam na parang totoo dahil nararamdaman ko talaga yung mahanga haplos at kung ano-ano pang pinagagawa ng hindi ko matukoy na nilalang na yon. Pinipilit kong kumawala pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na kahit anong tunog sa akin. Hanggang sa biglang nagliwanag sa kanang bahagi ng bus at nakikita ko ang kasama ko na abala pa rin sa pag-aaral. Gumagalaw pa rin ang bus na sinasakyan ko pero parang hindi umaalis sa iisang lugar dahil malinaw kong nakikita ang kasama ko na nag-aaral noon. Paulit-ulit kong sinusubukan na sumigaw hanggang sa nagkaboses ako at isinigaw ang pangalan ng kasama ko noon. Pero nagbago ang lugar kung saan ako. Napahinto ako sa pagsigaw at sinuri ang paligid. Purong itim lamang ang nasa paligid ko at huli na nang mapansin kong nasa isang higaan pala ako noon. Ang higaan na ito na iibang kulay. Pabilog at kulay pula. Pulang-pula na parabang nagliliyab ang pagkapula niya. Masakit sa matang pagkapula. Sa may paanan ko sa hindi kalayuan ay may kung anong bumukas. Nang mapadako ang tingin ko doon ay bigla akong natakot at nagsisisigaw nang makita ang purong itim na humaplos sa akin. Nakangisi pa rin ito ng malaki at sa mabilisang pagpikit ko. Biglang nasa ibabaw ko na yon. Napakapula ng mga mata niya. Nagbabaga. Ngising-ngisi pa rin ito at unti-unting ibinababa ang mukha sa akin. At bumulong na mga katagang, "Akin ka lang." Napakalalim ng boses nito. Nakakapanindig balahibo.
Pinipilit kong igalaw ang katawan ko pero para bang nakagapos ako o kung anuman. Inunti-unti niya akong hawakan. Simula sa muka, pababa sa leeg, papuntang bewang hanggang hita nun. Titig na titig ito sa akin habang nakangising pinipisilang hita ko, Sir Seth. Hanggang sa isang iglap, wala na akong saplot. Sinimulan niya na akong halik-halikan sa may leeg. Napapasigaw na rin ako nung oras na ito at nagpapalinga-linga ng biglang. Nakita ko na naman ang kasama ko sa kwarto na nag-aaral pa rin. Paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan niya pero parang hindi niya ako naririnig. Nasa may puson ko na po yung paghalik ng sino mang nilalang na yon. Nang tumigil ito at sabihing, "Hindi ka na makakatakas pa." Nararamdaman ko ng unti-unti niyang pagpasok sa pagkababae ko. Pumikit ako at sa hindi malamang dahilan, napakanta ako. Religious song. At doon ako nagising. Hindi ko alam kung matatakot o matatawa ba ako dahil sa nangyari. Naikwento ko agad ito sa kasama ko at sinabing makailang beses ko siyang tinawag. At ang sabi niya lang, ni isa ay wala siyang narinig mula sa akin. Napagpasyan ko magtungo sa paliguan at kinuskos ang katawan ko. Dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang mga haplos at halik ng nilalang na yon. Natigil lamang ako nang maramdaman kong humahapdi ng balat ko nun. Napaiyak ako sa kadahilan ng muntik nang makuha yung virginity ko sa panaginip. Kung panaginip lang ba talaga yon? Simula nang mangyari ang karanasan ko na ito, sunod-sunod na po ang sleep paralysis ko. Hanggang sa unti-unti na akong nasanay at nalaman ko na kung paano makaalis sa sitwasyong yon.